Ika nga, makichismis nga tayo sa Senado. Aba, si Senadora Risa Ontiveros may binabatikos. Ang kanyang target for today, tada! Ang ganda! Ang laki! Talaga namang world class! Haba syempre, ginamit yan nung mag-host tayo sa SEA Games. Pero wag daw papadala sa ganyan. Eh bakit? They may have sidestepped public bidding laws, and now the country may have been left with a gigantic white elephant in Central Luzon. Naku po, naloko na! May nagpanting ang tenga! I am embarrassed that we choose to make a political issue out of a world-class facility. Hala ka, Senator Risa! Galit mo si Senadora Pia! Kaya tuloy, wala nang mag-aabalang magpatayo ng matitino at kahanga-hangang mga infrastructure dito sa Pilipinas. Dahil magpatayo ka lang ng maganda, sasabihin na sa'yo na may kalokohan ka. Lagot ka! Sumbong ka niyan sa kapatid niya si Facebook Chairman Alan Peter! So paano? Puro bulok na lang tayo. The project that Her Honor has flashed on the screen is very close to my heart. Pwede po bang bati-bati na lang? Ang magmahal ng ganito, kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo, hanggang gano'n na lang. Humarurot na headlines hatid sa inyo ng nag-iisang Pops J. Tarok. Isang hukom ng Manila Regional Trial Court binaril sa loob ng kanyang opisina. Ang sospek mismo pa niyang katrabaho. Binabayo na ng malalakas na hangin at ulan ang mga paps natin sa Southern Luzon dahil sa bagyong Ulysses. Sa sobrang lawak ng bagyo, ilang lugar sa Visayas apektado rin. Hindi naman maaawat ng bagyo ang pagbubukas ng ekonomiya. Kailangan daw mag-ipon dahil kada dose ng COVID vaccine posibleng umabot ng 2,000 piso. Tiyak namang naipon na ang item sa inyong cart ngayong 11/11. Relax lang mga paps. Bago mag-check out, alamin muna ang tips kung paano maging wais sa online shopping. At wais din ang mga koponan na sasabak sa playoffs ng PBA. Eliminations finale, di pa rin dapat palagpasin. Hindi pa man nakakabangon sa bagyong Rolly ang Typhoon Ulysses naman ang babayo sa mga paps nating Oragon sa Bicol. Nagbabadya na ring maglandfall ang bagyo sa Quezon bago dumaan sa Metro Manila. Alamin po natin ang latest sa bagyo mula kay Panahon TV forecaster Patrick Obsuna. Patrick, nasa na ba ngayon si bagyong Ulysses? Yes, Jay, una sa lahat, magandang hapon sa mga kapatid nating nanonood ngayon dito nga sa ating One Balita. Ayon nga sa Pag-asa, alas 5 ng hapon, huling namataan itong si Typhoon Ulysses sa layong 60 kilometers hilagang-silangan yan ng Daet sa Camarines Norte. Bahagyang lumakas pa ang taglay na hangin itong si Typhoon Ulysses na sa ngayon ay 140 kilometers per hour na at may pagbugsunga na 195 kilometers per hour. Patungo na yan, pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kung mapapanatili nga nito yung bilis ito, Jay, inaasahang tatama na to sa kalupaan ng Calaguas Island sa susunod yan na 3 oras. At pagkatapos nga tumama dito sa Calaguas Island, sa tahak pa rin yan pakanluran, papuntang Pulilio Islands at mainland Quezon sa pagitan niya ng mamayang gabi hanggang mamayang madaling araw. Patrick, gaano ba kalawak ang sakop o apektado ng bagyong Ulysses at anong mga lugar ang nasa ilalim na ng storm signals? Sa ngayon, Jay, nakikita nga natin medyo malawak ngayong sakop ng outer cloud na dala nitong si Typhoon Ulysses. Sa ngayon nga, dito nga sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, kabilang na rin ang La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Mindoro Provinces, Romblon at Marinduque. So generally, dito sa Central Luzon, kabilang na rin yung ilang bahagi ng Southern Luzon, makararanas na nga ngayon. At sa susunod na mga oras ng stormy, ibig sabihin malalakas na hangin at malalakas na pagulan na ang mararanasan nga dito sa mga nabanggit ko na lugar.
Para naman dun nga sa mga lugar na nakataas sa itong tropical cyclone wind signal, unahin natin yung tropical cyclone wind signal number 3, kung saan nasahan nga ito sa susunod na mga oras itong 121 hanggang 170 kilometers per hour na pagbugso ng hangin sa susunod yan na 18 oras. Para yan sa mga kababayan natin sa southern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Kabilang na rin dyan ang Metro Manila. Nakataas na rin sa atin itong tropical cyclone wind signal number 3. Cavite, Laguna, northern at central portion ng Quezon, Pulilio Islands, Batangas, Catanduanes, Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur. Ito nga tropical cyclone wind signal number 3 sa mga nakataas nga dito ng mga lugar, posible na magpatumba ng mga puno at makasira nga nito mga bahay na gawa sa mga light materials. Para naman dito, Jay, sa mga kababayan nating nakataas itong tropical cyclone wind signal number 2, asahan naman natin 61 hanggang 120 kilometers na pagbugso ng hangin sa susunod yan na 24 na oras. Nakataas yan sa naitirang bahagi ng Quirino, ng Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Benguet, at itirang bahagi ng Quezon, Marinduque, hilagang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang na rin dyan yung Lubang, at ang hilagang bahagi ng Oriental Mindoro, itirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at Burias, kabilang na yung Ticao Islands. Ito nga pagbugso na tropical cyclone wind signal number 2, kahalintulad yan, Jane, itong mga sasakyan sa expressway natin. Ganon kabilis yung hangin na mararanasan ng mga kababayan natin. Dito nga sa mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 2. Para naman sa tropical cyclone wind signal number 1, asahan itong 30 hanggang 60 kilometers per hour na pagbugso ng hangin sa susunod naman yan na 26 na oras. Ito nga tropical cyclone wind signal number 1, hindi pa naman ito mararanasan ito mga pagbugso ng hangin ito. Posibleng maliwalas pa yung panahon ngayon dito sa mga babanggit ko na lugar. Pero sa susunod nga na 36 hours, posibleng maranasan na ito mga pagbugso. Okay. Sana ito, sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin sa silangang bahagi ng Kabisayaan. Alright, maraming salamat sa ulat na yan, Patrick Obsuna ng Panahon TV. Mismong Malacanang na ang nagkansela ng klase at pasok sa trabaho sa ilang rehiyon sa bansa dahil pa rin sa bagyong Ulysses. Wala nang pasok ngayon hanggang bukas sa lahat ng opisina ng gobyerno at public schools sa Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region o CAR, pati na sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Metro Manila. Hindi kasali riyan yung mga nagtatrabaho sa disaster management offices at essential services gaya ng health workers. Sa private sector naman, depende na sa kumpanya at eskwela kung magkakansela ng pasok, pero automatic na suspended ang klase sa kolehiyo kung nakataas ang signal number 3 sa inyong lugar, hanggang senior high school kung signal number 2, habang preschool lang ang walang pasok sa mga nasa signal number 1. Malapit nang dumaan ang mata ng bagyong Ulysses sa Quezon. Para sa update, may makakausap natin mula sa Infanta Quezon, si Romel Lopez. Romel, kamusta na dyan sa Quezon? Yes, Pops, sa buong maghapon namin pagmamonitor dito sa area, kumbaga masasabi natin light to moderate rain lang yung naramdaman natin maghapon. Pero ngayon nga dumilim, pwede na nating sabihin na talagang moderate to heavy naman yung nararamdaman nating pag-uulan. Yun nga lang, may kasama na rin itong malakas na hangin. Kaya naman, Pops, simula nga kanina ay nag-order na yung LGU ng Infanta na magpatupad ng preemptive evacuation, lalo na dun sa mga kababayan natin na nandoon sa mga lugar na susceptible nga sa storm surge at ganoon din naman sa landslide. Partikular na sinasabi nila na out of 36 barangays ay kalahati niyan yung talagang vulnerable dun sa mga disaster, kagaya nga ng storm surge, pagbaha, ganoon din naman ng landslide. Kaya naman, sinabi na nga ng LGU doon sa mga kababayan natin dito sa Infanta, wag na kayong magpapapilit, ay mag-preemptive evacuation na kayo. In fairness din naman doon sa ating mga kababayan, Pops, talagang nagkukusa silang lumikas. Ang inaasahan nilang maaaring maapektuhan, dito pa lamang yan, sa bayan ng Infanta, nasa 35,000 na population nitong buong Infanta Quezon. At ang pinangangambahan nga nila, dahil meron na silang coastal areas dito, coastal area na 12 kilometers yung haba niyan, meron pa silang mga mountainous barangay na maaari naman nga maapektuhan ng landslide, Pops.
Okay, maraming salamat dyan sa ulat na yan, Romel. Buti nagsilikas na yung ibang mga residente dyan sa may Quezon. Pero kung pag-uusapan naman ng pondo, kamusta naman ang pondo na gugugulin ng ating pamahalaan dyan sa pagbayo ng Typhoon Ulysses? Meron pa bang natitira? Yes. Kung matatandaan mo, nung nag-Camsur tayo, Camarines Sur, yun yung natatanong natin sa LGU. Kasi nga ang problema nila, sunod-sunod na malalakas na bagyo yung tumama sa kanila, may problema pa sila ng COVID. Itong LGU naman na to, hindi ganoon pinoproblema yung COVID cases kasi hindi naman mataas yung mga kaso rito sa lugar na ito. Minimal lang. Yun nga lang, ang problema nila, lahat ng nagdaang bagyo, Rolly man yan, Quinta man yan, laging sinasabi dito dumaraan. Kaya ang nangyayari sa kanila, evacuate naman sila na evacuate, medyo nababawasan din yung kanilang mga pondo. Yun nga lang, ang pinagpapasalamat nga raw nila, kahit napakaraming projection na sinasabi, dito tatama, dito maglalandfall, yun nga lang, kahit papano, hindi nga natutuloy. Pero dahil nga dun sa kanilang mga pagpapalikas, sa mga prior na bagyo, medyo nababawasan, pero manageable daw naman yung sitwasyon. Ang inaasahan nga lang din daw nila, hindi raw sila magtatampo kay Ulysses. Kung talagang umiwas pa rin sila sa Infanta, mas magpapasalamat daw sila. Pero yun nga lang, ang panalangin din nila dun sa ibang lugar naman na maaaring tamaan ng bagyo, ay wag naman daw maging ganun kapaminsala. Kasi ang fear nga nila, yung ulan, yung hangin medyo mapapagtyagaan daw nila, kaya lang yung ulan. Kasi nga, maraming lugar dito ay delikado sa landslide at ganun din naman sa pagbaha, Pops. Ako, sabi ng Pag-asa, mas mataas ang volume ng tubig, no? Yung pag-ulan, mas maulan ito kumpara doon sa hangin, no? Pero maraming salamat, Pops Romel, at ingat kayo dyan sa Quezon. Ang lakas ng dating ng bagyong Ulysses, literal na blown away ang ilang dinaanan niya sa Southern Luzon bago pa ang landfall. Narito ang report. Nananampal na hangin ang sumalubong sa tatlong ito na inabutan ng bagyong Ulysses habang tinatawid ang hanggang dibdib na tubig sa bayan ng Nabua sa Camarines Sur. Umaga pa lang ay binayo na ang lugar habang papalapit sa lupa ang bagyo. Sa Naga Albay naman, pinasayaw ng hangin ng mga puno. Ang ilan dyan, nagbabadya ng mabuwal matapos pahinain ng nagdaang bagyong Rolly ang kapit sa lupa. Muntik-muntik na ring tangayin ng hangin ang natitirang pundasyon ng bahay na ito sa Virac, Catanduanes na nauna ng bugbog sarado sa bagyong Rolly. Todo bantay din ang mga residente sa nagngangalit na ilog na ito na kaunti na lang ay aapaw na. Habang sa isang bayan sa Quezon, kung saan ang unang landfall ng bagyong Ulysses, halos zero visibility na. Bukod sa mga nabanggit na lugar, tinatayang makakaapekto rin ang bagyo sa iba pang lugar sa Luzon at ilang parte ng Visayas dahil sa sobrang lawak nito. Para sa 1PH, Maricel Halili, News 5. Puwersahan na pong pinalikas ang mga nakatira sa coastal area sa Camarines Norte dahil sa bagyong Ulysses. Ayon sa mga residente, kung noong Super Typhoon Rolly ay hangin lang ang bumayo sa kanila, ngayon daw ay sinamahan pa ito ng malakas na ulan. Higit 8,000 na ang pinalikas mula sa Vinsons, Talisay, Daet, Mercedes at Jose Panganiban. Ang problema, kulang na ang pondo ng lokal na pamahalaan dahil sa sunod-sunod na bagyo. May ikakasa namang search and rescue operation ang mga otoridad sa dalawang magpinsan at isa nilang pamangkin na pumalaot noon pang Lunes at hindi pa nakakauwi hanggang ngayon. Sana lang nasiraan lang yung bangka nila at nakapag-take shelter sila sa malapit na isla. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa Laguna para sa posibleng paghagupit ng bagyong Ulysses sa probinsya. Ang ilang residente ng Barangay Linga sa Calamba, itinali na ang mga bubong ng kanilang mga bahay, habang ang iba naman ay nagsisimula ng mag-empake sakaling kailanganing lumikas. Gumawa na rin ng makeshift na tulay dahil ang ilang lugar lubog pa rin sa baha dahil sa bagyong Quinta. Nakahanda na rin ang mga tent para sa mga kailangang ilikas, kagaya na lamang sa Barangay Imok na landslide-prone area. Diyan lamang kayo mga paps, marami pang siksik na balita sa aming pagbabalik.
Nakataas ang signal number 3 sa Cavite dahil sa bagyong Ulysses, kaya extended ang pananatili sa evacuation center ng mga residenteng sinalanta ng bagyong Rolly at nasunugan ng onda sa barangay Sinegwelasan sa Bacoor. Kamustahin natin sila sa live report ng ating mobile journal na si Benjo Gutierrez. Benjo, ilang pamilya pa ang nag-extend dyan sa evacuation center? Kamusta na sila sa tripling unos na naranasan nila? Nako, Pops, mula nga sa 153 na pamilya na lumikas dito, no, simula ng bagyong Rolly at nung sunog. Pops, ngayon, bumaba na sa 115 dahil yung ibang evacuees lumipat na sa kanilang mga kapamilya. Pops. Okay, Pops, kamusta yung supply ng pagkain at yung mga basic needs ng ating mga evacuees dyan sa mga evacuation center? Okay pa ba? Nako, Pops, kasabi nga ng buhos ng ulan, itong buhos ng mga relief goods. Kasi meron silang 5 waves dito, Pops, 5 waves ng mga relief. Na merong canned goods, merong bigas, at malupit niyan, meron pang mga vitamins, Pops. Pops, sa likod mo, parang madilim yung kapaligiran. Ano bang, pwede mo bang ilarawan kung ano yung mga nasa likod mo? Ano ba yan? Andyan ka ba sa may evacuation center mismo? Pops, nandito ako ngayon sa Sinigulasan Elementary School. Makikita natin, Pops, na medyo yung ano lang siya umaambon-ambon lang siya, Pops, pero yung hangin pumipitik-pitik na. Oo, dahil nagkaroon ng sunog dyan, malaking sunog. Kamusta naman yung serbisyo ng kuryente dyan sa lugar na yan? Okay naman ba? Ako, Pops, ngayon okay naman. Makikita natin na maliwanag naman dito sa Sinigulasan Elementary School. Nasa harap ka pala ng eskwelahan, so merong serbisyo ng kuryente. Pero ano pa ang kinakailangan ng ating mga kababayan dyan? Napapatupad naman ba yung tinatawag na social distancing? Hindi ba sila siksikan dyan? Ako, Pops, dadaling kita sa loob ng evac center. Ayun, sige. Ayun, Ito, Pops, ngayon, nandito ako sa loob ng evac center. Ngayon, napapatupad naman, usually meron daw 4 to 5 families sa loob ng evac center. Dahil nga to sa safety protocols. Pero ito, dahil malaki yung kwarto, merong 6 dito ngayon, Pops. Okay. So merong espasyo, karampatang espasyo para dun sa tinatawag na social distancing. At yan, nakakalat yung kanilang mga kagamitan dyan sa classroom ba yan, Pops? Classroom yan. Ayan, kumakain pa yung mga kababayan natin dyan. Okay, pero kamusta ang panahon dyan sa Cavite, sa Sinigwelasan? Nako, Pops, sa ngayon, yun nga, medyo maambon-ambon at pumipitik-pitik na yung malakas na hangin dito. Kanina hindi malamig, pero ngayon nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na dyan si Bagyong Ulysses, ha? Okay, ingat kayo dyan at maraming salamat, Benjo Gutierrez, ang ating Mojo Mobile Journal. Patay sa pamamaril ang isang hukom ng Manila Regional Trial Court. Kinilala ng Manila Police District ang biktima na si Judge Maria Teresa Abadilla ng Manila RTC Branch 45. Natukoy naman ng mga pulis ang suspect na si Attorney Amador Rebato na nagsisilbing Chief of Court Clerk. Dinala pa ang biktima sa Manila Medical Center dahil sa tama ng bala sa ulo, pero binawian din ng buhay. Patay din ang suspect matapos umanong magbaril sa sarili. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Pwedeng-pwede nang magbukas ang ekonomiya kahit may pandemic ayon kay Trade Secretary Mon Lopez. Sabi ng kalihim, hindi naman daw dahil sa pagbubukas ng ekonomiya kaya tumaas ang COVID-19 cases. Katunayan, kahit nga unti-unti nang nagbabalik operasyon ang iba't ibang industriya, ay bumababa pa raw ang mga kaso. Ilan sa mga binuksan na ang mga barbershop at salons na nasa 400,000 ang mga manggagawa at dine-in industry sa mga restaurant na may 1.9 million na empleyado. Sabi ni Lopez, kailangan lang daw talagang sumunod sa health protocols ang publiko para hindi magkahawahan. Paalala po mga Paps, andyan pa rin ang COVID-19. Ngayong araw nga, lampas 400,000 na ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng virus. Yan ay matapos na makapagtala ang Department of Health ng dagdag na 1,600 pang COVID-19 cases. Higit 31,000 naman ang active cases pa. Nadagdagan naman ng 311 ang gumaling para umakyat ang total recoveries sa higit 360,000. Mahigit 7,700 naman ang bilang ng mga nasawi.
Huwag waldasin ang lahat ng Christmas bonus, mga paps. Magtabi ng budget pambili ng COVID-19 vaccine. Sa programang The Chiefs, sinabi ni Health Advocate Dr. Tony Leachon na maaaring umabot ng higit 2,000 piso kada dose ng bakuna ng Pfizer. Kahit kasi napapabalitang ibebenta ito sa halagang $5 o 250 pesos, maaari raw magmahalang presyo kapag dinagdag na ang gastos sa logistics at distribution. Nauna nang sinabi ng Pangulo na priority na ilibre sa bakuna ang mga mahihirap. Walang bibitiw mga paps, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Isa ba kayo sa nag-abang sa 11/11 online sale o baka naman balak nyo pang humabol? Payo ng financial expert, hinay-hinay lang sa pag-a-add to cart. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Teresa Ormatam. Ito pa lang po laman ng cart ko mga kapatid, ayan. 2 items pa lang po yan. Kayo po ba nakakailan na? Patok na patok nga ang online shopping at ngayong 11/11, add to cart warriors din ba kayo? Ganon ka-frequent ka nag-online shop? You can say na mga 3 times a week may dumadating na package sa house. Dati nang mahilig mag-online shop si Amy, pero aminado siyang mas napadalas pa ang pag-add to cart niya ngayong pandemic. Natuto na ako magluto sa bahay. Pili ng items na pwede sa kitchen. Ilang items na yung naka-store sa cart mo? 29 items in my cart. Onti pa yon because during Christmas, I usually have 60 items in my cart. Oops, chill lang. Mga 4 o 5 item lang naman daw doon ang i-check out niya sa 11/11. Mas okay daw siya dito kaysa mag-mall kasi no pressure sa pagbili at nasisave mo na yung item na gusto mo. Pwedeng tomorrow you change your mind tapos hindi mo na siya bibilin. So yon, it's better. Nasa cart mo lang siya and then you have more time to think about it. Si Humphrey naman recently lang nahilig mag-online shop pero nung bumili siya ng Apple Watch na galing pang US, iba ang dumating. Nakita ko na naman ng parcel. Ang laman niya Funko Pop ni Michael Jordan. Apple Watch ka, girl? Ongoing ang paghahanap ng parcel niya. Nakapanghihinayang yung insidente pero Magpo-participate ba kayo sa 11/11? Oo. ang rupok. Kaya sa mga habol pa sa 11/11 sale today, konting tips galing kay Sir Chinky. Itong 11/11 na ito, hinay-hinay lang. Wala namang problema na mag-shopping, di ba? Ang tanong, may pang-shopping ba? Kailangan, meron tayong cash. Mahirap pagka kine-credit card mo lang siya. Ang credit card is not what we call as free money. Babayaran mo pa rin siya. Kung gusto mo talagang bumili, make sure na pangangailangan, hindi kagustuhan. Huwag na huwag nyo ikumpara ang inyong sarili sa ibang tao. Yayabang ka dahil meron ka, wala sila. Malulungkot ka, meron sila na wala ka. Kaya nga, importante, kung ano lang kailangan mo, kung anong kaya mo, doon ka gumastos. Ito nga, sa panahon ngayon, kailangan maging wais po tayo dahil nga we are living in extraordinary times. Sa times na nalulungkot nga tayo ngayong pandemic, nagiging source of joy din natin ang online shopping. Tulad nga ng sabi ni Sir Chinky, kung may pera, go lang. Pero kung medyo gipit pa po kayo, huwag pilitin kahit sale. Sa 12/12 na lang. Teresa Ormatam po, hatid ang mukha ng balita. Ipinasara na ng mga otoridad ang isang tindahan ng sapatos sa Cebu City dahil sa hindi nasunod na social distancing. Dinumog ng publiko ang isang shoe store dahil sa 11/11 promo nito. Nagkumpulan sa labas ng tindahan ang mga paps nating gustong makabili. Yun nga lang, sa sobrang dami nila, nawala ang dapat na 1 metrong pagitan. Nadiskubre naman ng mga otoridad na kulang sa dokumento at walang permit mula sa DTI ang tindahan. Sa sports balita naman tayo. Kompleto na ang teams na pasok sa PBA quarterfinals. Top seed sa playoffs ang Barangay Ginebra na may 8 panalo.
Kapareho niyang twice to beat ang TNT Tropang Giga na may 7 panalo. Pasok din sa quarterfinals ang Phoenix Fuel Masters, Alaska Aces at 5-peat champ ng Philippine Cup na San Miguel Beermen. Makakasama rin nila ang Meralco Bolts, Magnolia Hotshots at Rain or Shine Elasto Painters. Simula agad ng bakbakan sa playoffs sa Biyernes habang sa November 18 ang target date para sa semifinals. Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita. Ano bang atin dyan, Pops, ano sa tingin mo dapat maging word of the year for 2020? Quarantine? Nako, mahalaga ang mga word of the year na dinedeklara ng mga international dictionaries. Dahil sa mga salita na kadalasang ginagamit natin ay salamin ng ating kolektibong pamumuhay at kultura sa loob ng isang panahon. Para sa taong 2020, ang tinanghal ng Collins Dictionary na salita ng taon ay walang iba kundi lockdown. Ang salitang to raw ay kumakatawan sa isang pangkaraniwang karanasan ng bilyong-bilyong tao sa planeta nitong 2020. Isa sa mga naging sukatan ng mga leksikografo o yung mga gumagawa ng diksyonaryo ay ang dalas ng paggamit ng isang salita sa social media. Kasama rin sa iba pang runner-up ng Words of the Year ay hindi naman katakataka, coronavirus, social distancing, self-isolate at iba pa. Timing lang din na nilabas ang salitang lockdown sa Britanya na kakasimula lang lockdown o pagpapato ng mga mahigpit na patakaran sa pagbiyaya, social interaction at access sa mga pampublikong espasyo. Sa Britanya rin kasi nakabase ang Collins Dictionary na 1824 pa nagsimula. Noong 2019, ang Collins Word of the Year ay climate strike o ay panawagan na mag-absent sa trabaho at eskwelahan para magwelga para sa kalikasan. Ilan din sa mga nakaraang Words of the Year ng naturang diksyonaryo ay single use noong 2018 at fake news noong 2017. Aba, sa Pilipinas, meron din tayong mga salita ng taon na sinasagawa ng UP, Komisyon sa Wika Filipino at Philippines Institute of Translation. Noong 2018, ang salita ng taon ay walang iba kundi tokhang. Sa mga nakaraan ay may photobomb, selfie, at noong 2010 ay jejemon. Jejemon ba yan? Guwapo-guwapo eh. Ang tanong, ano kaya mga posible para sa taong 2020? COVID, pandemya, quarantine, face mask, ayuda o manyanita. At yan po ang headlines noon, history ngayon. May replay yung tadhana, kaya bilog ang balita. Pops J, mga kapatid, ingat po kayo bukas. Pops, third na ipasok mo pa yan, ha? Okay. At yan po ang mga balita sa ating bansa ngayong araw, ika-11 ng Nobyembre, mga Pops. Ako po si Jay Taruk. Para sa iba pang news updates, tumutok lamang sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.